Kalabog ang malakas na tunog ng bumagsak na basurahan sa isang eskinita ang bumasag sa himig ng gabi. Napatigil si Helena Lina Reyes sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Ang tunog na iyon ay parang tunog ng kanyang buong araw, isang malaking pagkatalo. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay mabigat sa amoy ng ulan at ng usok mula sa kanyang naghihingalong ulingan. Ang ambon na kanina pa'y pino ay unti-unti nang lumalakas, tinataboy ang iilang natitirang customer. Isa na namang gabing talo, isa na namang gabing kulang ang kita para sa gamot ng kanyang ina at sa pangarap niyang makapagtayo ng sarili niyang panaderya. Hayaan mo na yan, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Umuwi ka na lang. Ngunit may isang bagay sa tunog na iyon. Hindi ito simpleng pagbagsak. May kasama itong galit, isang galit na pamilyar sa kanya. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang payong at sumilip sa madilim na eskinita sa tabi ng kanyang pwesto. At doon, nakita niya ito, isang lalaki. Nakaupo sa basang semento, ang likod ay nakasandal sa pader. Nakasuot ng isang mamahaling business suit na ngayon ay lukot at basa na. Ang kanyang buhok ay perpekto, ang gupit, ngunit magulo, at sa tabi niya ang tumumbang basurahan. Lasing, naisip ni Lena, isa na namang mayaman na naglalaro sa kahirapan. Akmang tatalikod na siya. Huwag kang makialam sa gulo ng iba, laging sabi ng kanyang yumaong ina. Ngunit nang mag-angat ng tingin ang lalaki at tamaan ng ilaw mula sa poste ang mukha nito, napatigil si Lena. Ang mukha nito ay hindi mukha ng isang lasing. Ito ay mukha ng isang taong wasak. Ang kanyang mga mata, kahit sa dilim, ay parang isang malalim na balon na walang katapusan. Puno ng isang sakit na hindi niya maintindihan. Nakaramdam si Lena ng isang kurot sa kanyang puso, isang kurot ng awa. Naglakad siya pabalik sa kanyang kariton. Ang natitira na lang ay isang piraso ng mainit-init pang banana kwe. Ang huli niyang paninda, ang huli niyang pag-asa para kumita kahit kaunti ngayong gabi. Kinuha niya ito, bumalik siya sa eskinita, lumapit siya sa lalaki. Hindi ito gumalaw. Tumingin lang ito sa kawalan na para bang wala ito sa sarili. Hindi nagsalita si Lena. Dahan-dahan inilapag niya sa tabi ng lalaki ang banana kue. Pagkatapos inilapag din niya ang kanyang luma ngunit buo pa ring payong. Para sa iyo na yan, bulong niya. Mukhang mas kailangan mo kaysa sa akin. At tumalikod na siya, naglakad palayo sa ilalim ng umuulan na gabi. Iniwan ang isang estranghero na may daladalang sakit na mas mabigat pa sa ulan. Hindi niya alam nang siya ay papalayo na, dahan-dahang gumalaw ang lalaki. Kinuha nito ang banana kue at tiningnan siya nito papalayo, isang kislap nang hindi maipaliwanag na emosyon ang dumaan sa kanyang madilim na mga mata. Ang init ng banana kue ay ang unang totoong init na naramdaman ni Xavier Chavi Santillan sa buong araw. Umalis siya sa eskinita na yon na parang isang sundalong galing sa giyera. Dala-dala ang isang pirasong payong at isang pirasong tinapay na saging. Sumakay siya sa kanyang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Isang mundong malayong-malayo sa eskinita at umuwi sa kanyang penthouse na tahimik at malamig. Ang kanyang penthouse ay isang perpektong larawan ng tagumpay. Ngunit para sa kanya, isa itong mausoleo, isang puntod ng mga alaala. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na sofa at tinitigan ang banana kue. Flashback, isang masayang kusina. Ang kanyang kuya, si Andres, na masayang nagluluto. Tikman mo to, Chavi, sabi nito, inaabot sa kanya ang isang bagong lutong banana kue.
Ang sikreto diyan, kapatid, ay ang puso. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Xavi, tumama sa asukal ng bananakue. Ang away nila kanina ng kanyang ama. Iyon ang dahilan. Kailangan mo nang kalimutan ang kapatid mo, Xavier. Sigaw ng kanyang ama, si Don Alberto. Isang taon na siyang wala. Ang kumpanya ang kailangan mong isipin. Paano ko siya kakalimutan, Itay? Sagot ni Xavi. Kung kayo mismo ang dahilan kung bakit siya nawala? Ang presyon, ang walang katapusang paghahambing sa kanyang perpektong kuya. Iyon ang pumatay kay Andres. Iyon ang alam ni Xavi sa kanyang puso. At ngayon, siya na ang susunod na isasalang. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang isang pamilyar na website, ang blog ng kanyang paboritong food blogger, si Sweet Anon, ang nag-iisang boses na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang bawat piraso ng turon, ang bawat kagat ng bananakyo ay hindi lang pagkain. Ito ay isang yakap, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroon pa ring konting tamis na naghihintay. Ang mga salita ni Sweet Anon ay parang isang gamot. Kinabukasan, pagpasok ni Xavi sa kanyang opisina, isa lang ang nasa isip niya. Ang babae sa ilalim ng ulan. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng yakap sa anyo ng isang banana cue. Marco, tawag niya sa kanyang assistant. May ipapahanap ako sa'yo. Ibinigay niya ang description. Isang babaeng nagtitinda ng banana cue sa kanto ng magsaysay at rekto. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Utos niya. Ang pangalan niya, ang buhay niya, lahat. Habang naghihintay, ipinabili niya ang lahat ng paninda mula sa stall na iyon. Hindi niya ito kinain. Ipinamigay niya sa mga empleyado. Para saan po ito, sir? Para sa inspirasyon, sagot ni Xavi. Nang hapon na iyon dumating ang report. Pangalan, Helena Lena Reyes. Trabaho, street food vendor. Pangarap, ang magtayo ng sarili niyang bakery, ipinangalan sa kanyang yumaong ina, at sa ilalim isang link. Ang link sa isang pamilyar na blog. Ang blog ni Sweet Anon. Napatigil sa paghinga si Xavi. Siya pala, ang babaeng nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa salita. Ay ang siya ring babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa sa gawa. Kinabukasan, hindi na nagsuot ng business suit si Xavi. Nakasimpleng t-shirt lang siya at maong. Nag-commute siya, isang bagay na hindi na niya ginagawa sa loob ng maraming taon. Bumalik siya sa kanto ng magsaysay at rekto. Naabutan niya si Lena na abala sa pag-aayos ng kanyang mga bagong lutong paninda. Magandang umaga, bati ni Xavi. Nag-angat ng tingin si Lena. Nagulat. Ikaw, ang lalaki sa ilalim ng ulan. Salamat sa banana kuwe kagabi, sabi ni Xavi. At sa payong, isa sa uli ko sana. Wag na, sabi ni Lena. Sa'yo na yan, mukhang mas kailangan mo. Isang awkward na katahimikan. Isang turon nga, sabi ni Xavi, para lang may masabi. Inabutan siya ni Lena. Habang kumakain siya, hindi siya umalis. Sumandal lang siya sa isang pader sa malapit at pinanood si Lena. Pinanood niya kung paano nito nginitian ang bawat customer. Pinanood niya kung paano nito tinulungan ang isang matandang pulubi na tumatawid. Pinanood niya ang isang babaeng sa kabila ng hirap ay may dalang isang liwanag na hindi nabibili ng pera. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tanong ni Lena, medyo naiilang. Wala lang, sagot ni Xavi. Iniisip ko lang kung paano mo napapanatiling mainit ang mga turon mo. Natawa si Lena. Sikreto na yon. Naging ganoon ang kanilang routine. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, dumadaan si Xavi sa pwesto ni Lena.
hindi na siya bumibili, tumutulong na siya. Ako nang magbubuhat niyan, sabi niya. Ako nang mag-aayos ng mga upuan. Sa simula, nagtataka si Lena. Mayaman ka, di ba? Bakit mo to ginagawa? Nabobore ako sa buhay ko, sagot ni Xavi. Mas masaya pala dito. Ang kanilang samahan ay naging usap-usapan sa buong kanto, ang misteryosong suki ni Lena. Isang araw habang nag-aayos sila ng mga paninda, dumating ang isang grupo ng mga siga. Ang laging nanghihingi ng tong. Lena, magandang hapon, bati ng leader. Nasaan na ang para sa amin? Kinabahan si Lena, ngunit bago pa siya makapagsalita, humarang si Xavi. Pasensya na mga boss, sabi ni Xavi kalmado. Pero kung gusto ninyo ng merienda, kailangan ninyong pumila, katulad ng lahat. Nagtawanan ang mga siga, at sino ka naman para utusan kami? Isa lang akong simpleng tagahanga ng bananakuwi niya, sabi ni Xavi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi simple. Mayroon itong bigat, mayroon itong babala, nagkatinginan ang mga siga. May kakaiba sa lalaking ito, isang bagay na hindi nila dapat banggain. Sa susunod na lang kami babalik, sabi ng leader. At umalis na sila. Napatangga si Lena. Paano mo ginawa yun? Nagkibit balikat lang si Xavi. Sinabi ko lang naman ang totoo. Nang gabing iyon, habang nagliligpit sila, umulan na naman. Sumilong sila sa ilalim ng maliit na bubong ng kariton ni Lena. Magkadikit ang kanilang mga balikat. Salamat, Xavi, sabi ni Lena. Sa lahat! Wala yun, sagot ni Xavi. Tumingin siya kay Lena. Pero may isang bagay akong gustong itanong. Ano yon? Ang vlog mo, sabi ni Xavi. Si Sweet Anon, bakit mo ito itinatago? Napatigil sa paghinga si Lena. Paano mo nalaman? Ang tanong ni Xavi ay parang isang kulog na mas malakas pa sa ulan. Paano mo nalaman? Ulit ni Lena, ang boses ay isang pabulong. Ngumiti si Xavi. Dahil ang mga salita mo at ang lasa ng bananakwe mo ay may iisang puso. Napatitig si Lena sa kanya. Ang lalaking ito, ang estrangherong ito, ay tila mas kilala pa siya kaysa sa sarili niya. Bakit mo ito ginagawa, Xavi? Tanong ni Lena. Ang pagpunta dito, ang pagtulong, ang lahat. Huminga ng malalim si Xavi, oras na para sa katotohanan. Dahil matagal na kitang kilala, Lena, pag-amin niya. Hindi bilang si Lena Reyes, ang tindera, kundi bilang si Sweet Anon, ang babaeng nagbibigay sa akin ng pag-asa gabi-gabi sa gitna ng aking kalungkutan. Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa kanyang kapatid, ang tungkol sa kanyang pamilya, at ang tungkol sa gabi kung kailan niya unang natikman ang pag-asa sa anyo ng isang banana quay. Habang nagkukwento siya, ang ulan ay unti-unting tumitila. At sa pagtila nito, ang pader sa pagitan nilang dalawa ay tuluyan ng gumuho. Kaya nang malaman kong ikaw at si Sweet Anon ay iisa. Pagtatapos ni Xavi, alam ko na hindi ito isang pagkakataon lang. Tinitigan ni Lena ang lalaking nasa harap niya, ang kanyang suki, ang kanyang mambabasa, ang kanyang biglang isang malakas na busina ng kotse ang bumasag sa kanilang sandali. Isang itim na limusin ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang bintana. Sa loob, isang babaeng maganda at elegante, si Victoria Consunji. Xavi, darling, sabi nito. What are you doing here? Kanina pa kita hinahanap. You're getting all wet. Tumingin ito kay Lena mula ulo hanggang paa. At sino naman ang kasama mo? Bumaba si Victoria mula sa kotse,
may dalang isang payong. "Victoria, umalis ka na," sabi ni Xavi. "Bakit? Sino ba siya?" Tanong ni Victoria. "Ang bago mong charity case." "Hindi siya charity case," mariing sabi ni Xavi. "Siya si Lena at nandito ako dahil gusto ko." Natawa si Victoria. "Gusto mo ang isang santilyan magkakagusto sa isang tindera ng saging? May problema ba doon?" tanong ni Xavi. "Malaking problema," sabi ni Victoria. "Hindi mo ba alam, bukas na ang engagement party natin?" "Oo, surprise dapat. Pero mukhang kailangan mo ng paalala." Engagement party. Ang salitang yon ay parang isang sampal sa mukha ni Lena. "Hindi ako pupunta," sabi ni Xavi. "Pupunta ka," sabi ni Victoria, "dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ang munting paraiso ng babaeng ito ay magiging isang impyerno." At tumalikod na ito, pumasok sa kanyang kotse at umalis. Naiwan silang dalawa sa gitna ng katahimikan. Ang dating init ay napalitan ng isang malamig na katotohanan. Magkaiba sila ng mundo. Ang banta ni Victoria ay nag-iwan ng isang mabigat na ulap sa pagitan ni Lena at Xavi. "Kailangan mong pumunta," sabi ni Lena kinabukasan. Ang boses niya ay walang sigla. "Hindi," sabi ni Xavi. "Hindi kita iiwan dito." "Pero Xavi, kaya niyang gawin yun," sabi ni Lena. "Ang mga taong katulad niya, wala silang puso. Sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan ko." "Kung ganoon, sabay nating haharapin," sabi ni Xavi. Ngunit umiling si Lena. "Ito ang laban ko, Xavi, hindi sayo." Nang gabing iyon, hindi pumunta si Xavi sa kanyang engagement party. Sa halip, nanatili siya sa tabi ni Lena. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, nagsimula ang gulo. Dumating ang mga city inspector. Bigla na lang daw may problema sa sanitation permit ni Lena. "Pero kakarenew ko lang po nito noong 1 buwan, protesta ni Lena. "Pasensya na, miss. Pero kailangan naming isara ang pwesto mo habang iniimbestigahan namin," sabi ng inspektor. Alam ni Lena kung sino ang may gawa. Habang sa pilitang isinasara ang kanyang munting kariton, dumating si Xavi. "Ako nang bahala dito," sabi niya. "Isang tawag lang." Sa kanyang abogado, sa mayor. Makalipas ang 1 oras, bumalik ang mga inspektor. "Pasensya na po, ma'am," sabi nila. "Nagkaroon lang po ng misunderstanding." Nang makaalis na sila, hinarap ni Lena si Xavi. "Salamat," sabi niya. "Wala iyon." "Pero hanggang kailan, Xavi?" tanong ni Lena. "Hanggang kailan mo ako poprotektahan? Hindi ito ang mundo mo. Hindi ito ang laban mo." "Ginagawa ko itong mundo ko," sabi ni Xavi. "At ang laban mo ay laban ko na rin." Hinawakan niya ang kamay ni Lena. "Gusto kong ipakita sa iyo ang mundo ko, ang totoong ako, hindi si Xavier Santillan ang CEO, kundi si Xavi lang." Niyaya niya itong mag-date, ang kanilang unang totoong date. Nagpunta sila hindi sa isang mamahaling restaurant. Nagpunta sila sa isang lumang sinehan na nagpapalabas ng mga classic na pelikula. Nagpunta sila sa isang bookstore na amoy lumang papel. At sa huli, dinala niya ito sa isang lugar na napaka-espesyal sa kanya. Isang tahimik na parke sa tuktok ng isang burol, tanaw ang buong syudad. "Dito kami laging pumupunta ng kuya ko," sabi ni Xavi. Para takasan ang ingay, ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa kanyang kuya, ang tungkol sa kanyang sakit, ang tungkol sa kanyang pagsisisi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lena ang totoong Xavi, ang lalaking wasak, ang lalaking nag-iisa. At sa unang pagkakataon, naintindihan ni Lena, hindi lang siya ang may pasan-pasan. "Hindi mo kasalanan, Xavi," sabi niya. "Alam ko," sagot ni Xavi, "pero ang sakit."
narito pa rin. Sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng kanilang mga sari-sariling sakit, nahanap nila ang lunas sa isa't isa. Hinawakan ni Lena ang mukha ni Kabi at hinalikan niya ito. Isang halik na hindi na dahil sa utang na loob. Isang halik na hindi na dahil sa awa. Isang halik na puno ng pag-unawa at ng isang bagong silang na pag-ibig. Ang halik na iyon sa ilalim ng mga bituin ay parang isang pangako. Isang pangako na kahit gaano pa sila kagulo, haharapin nila ito ng magkasama. Ngunit ang kanilang tahimik na mundo ay hindi nagtagal. Kinabukasan, pagbalik ni Xavi sa kanyang opisina, isang bagyo ang sumalubong sa kanya. Hindi isang bagyo ng ulan, kundi isang bagyo ng galit. Si Don Alberto Santillan, ang kanyang ama, naghihintay sa kanyang opisina. "Saan ka galing?" Sigaw nito. "Hindi ka umuwi, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko, at ano itong nababalitaan ko na kinansela mo ang engagement party ninyo ni Victoria?" "Itay, magpapaliwanag ako." "Walang dapat ipaliwanag, Xavier," sabi ng matanda. "Nakita ko ang mga litrato. Ang babaeng kalye na yan, siya ba ang dahilan? Ipinagpalit mo ang kinabukasan ng kumpanyang ito para sa isang hamak na tindera ng saging?" Ang mga salita ay tumama kay Xavi. Hindi siya hamak, Itay. "At sino siya?" "Isang santa. Gumising ka ni Xavi. Ginagamit ka lang niya. Pera mo lang ang habol niya." "Hindi ninyo siya kilala." "At ikaw? Kilala mo pa siya?" Hamon ng kanyang ama. "Alamin mo kung sino ang pamilya niya, Xavier. Alamin mo ang nakaraan nila." Ang pagtatalo nila ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Samantala sa kanyang munting pwesto, masaya si Lena, inspirado. Nagsimula siyang magsulat ulit para sa kanyang blog, si Sweet Anon. Ngunit ngayon, ang kanyang mga sinusulat ay hindi na lang tungkol sa pagkain. Tungkol na ito sa pag-asa, sa pag-ibig. Habang abala siya, isang matandang babae ang lumapit sa kanyang pwesto. Elegante, may dalang isang aura ng yaman at kapangyarihan. "Ikaw ba si Helena Reyes?" tanong ng babae. "Opo," sagot ni Lena. "Ako si Elvira Santillan," sabi ng matanda, "ang ina ni Xavier." Nanlamig ang buong katawan ni Lena. "Gusto kitang makausap, Hija," sabi ni Doña Elvira. Ang boses nito ay hindi galit, malungkot ito. Dinala siya nito sa isang tahimik na restaurant. "Mahal mo ba ang anak ko?" Diretso nitong tanong. "Oo, opo," sagot ni Lena. "Kung ganoon," sabi ng matanda, "layuan mo siya." "Po? May mga bagay kang hindi naiintindihan, Hija." Sabi ni Doña Elvira, "May mga sugat ang nakaraan na hindi na dapat pang buksan." Ikinuwento nito ang tungkol sa kanyang yumaong kapatid, ang nakatatandang kapatid ni Don Alberto, at ang tungkol sa aksidenteng pagpapakamatay nito. Ang dahilan, sabi ng matanda, ay isang lalaking hindi niya kayang makuha, isang lalaking may pamilya na. At inilabas nito ang isang lumang litrato, ang litrato ng lalaki, ang ama ni Lena. Napatanga si Lena. "Ang pamilya ninyo," sabi ni Doña Elvira, "ang dahilan ng pagkasira ng pamilya namin. At hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi ko hahayaang masira din ang anak ko dahil sa anak ng lalaking sumira sa amin." Ang katotohanan ay isang malupit na sampal. Ang kanilang pag-iibigan ay nakatayo pala sa ibabaw ng isang trahedya. Umalis si Lena sa restaurant na parang isang bangkay na naglalakad. Ang katotohanang sinabi ni Doña Elvira ay isang mabigat na kadenang ipinulupot sa kanyang puso. Ang kanyang ama. Ang ama na kanyang tinitingala.
ay may ginawang kasalanan. Isang kasalanang nagdulot ng kamatayan at ang pag-ibig nila ni Xavi ay ang bunga ng kasalanang iyon. Sumpa, isang sumpa ang pag-ibig natin. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Xavi. Lena, saan ka galing? Nag-alala ako. Ngunit tiningnan lang siya ni Lena na parang isang estranghero. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ni Doña Elvira. Hindi, hindi totoo yan, sabi ni Xavi. Isang aksidente ang nangyari sa tiyahin ko at ang tatay mo wala siyang kinalaman doon. Pero bakit niya sasabihin yun, Xavi? Sigaw ni Lena. Bakit siya magsisinungaling? Dahil ayaw niya sa'yo, sagot ni Xavi. Ayaw niya sa'yo dahil hindi ka katulad nila. Dahil totoo ka. Ang kanilang pagtatalo ay walang patutunguhan. Dahil ang katotohanan ay nahaluan na ng lason ng nakaraan. Samantala, si Victoria na nalaman ang nangyari mula kay Don Alberto ay nakahanap na ng kanyang pagkakataon. Kinabukasan, pinuntahan niya si Lena sa kanyang pwesto. Narinig ko ang nangyari, sabi nito, puno ng peking awa. I'm so sorry, Lena. Hindi mo deserve to. Umupo ito sa tabi ni Lena. Alam mo, sabi nito, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala akong mahal ka ni Xavi, pero ang pamilya ay pamilya at ang dugo ay mas malapot kaysa sa tubig. Ano nung ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Victoria, ay kahit gaano ka pa kamahal ni Xavi, sa huli, pipiliin pa rin niya ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, ang kanyang mana. At ikaw? Sabi nito, ano ang mapapala mo, isang basag na puso? Huwag kang mag-alala, sabi ni Victoria, may paraan para maayos ang lahat. Ano? Ang pera, sabi ni Victoria. Naglabas ito ng isang tseke mula sa kanyang bag, isang tseke na may napakalaking halaga. Ito, tanggapin mo. Bayad para sa iyong nasirang puso at para sa iyong pananahimik. Umalis ka, magpakalayo at hayaan mo nang maging masaya si Xavi sa mundong para sa kanya. Tinitigan ni Lena ang tseke, isang insulto, isang sampal. Umalis ka, sabi ni Lena. Pag-isipan mo, sabi ni Victoria, ito na ang pinakamagandang alok na matatanggap mo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Lena. Ang mga salita ni Victoria, ang mga salita ni Doña Elvira, ang mukha ng kanyang ama, lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Mahal siya ni Xavi, alam niya iyon. Ngunit paano kung tama sila? Paano kung sa huli, ang pag-ibig nila ay sisirain lang din sila pareho? Ang pagtanggi ni Lena sa alok ni Victoria ay hindi isang simpleng hindi. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At si Victoria Consunji ay hindi isang taong sanay na natatalo. Kung hindi kita kayang bilhin, naisip ni Victoria habang papalayo sa pwesto ni Lena, sisirain na lang kita hanggang sa ikaw na mismo ang lumuhod at magmakaawa. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang plano. Isang mas madumi, mas personal at mas malupit na atake. Unang bumagsak ang munting mundo ni Lena, ang kanyang kariton. Isang umaga, pagdating ni Lena sa kanyang kanto, isang tanawing gumimbal sa kanya ang bumungad. Ang kanyang kariton na pinag-ipunan niya ng isang taon ay wasak. Ang mga gulong ay sinlaslas. Ang mga salamin ay basag. At ang kanyang mga paninda, ang mga saging na kanyang inihanda, ang mga supot ng harina ay nakakalat sa kalsada, tinapakan, sinira at binuhusan ng maruming tubig mula sa kanal. Sa gilid ng kariton isinulat gamit ang isang pulang spray paint ang mga salitang, magnanakaw ng asawa.
Napatakip si Lena sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kapitbahay sa kanto na dati bumabati sa kanya tuwing umaga ay ngayon ay nagbubulungan na lang. Tinitingnan siya na may halong awa at paghuhusga. Dumating si Xavi, dala ang kanilang almusal. Pagkakita sa eksena, nabitawan niya ang kanyang hawak. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi maipinta. Sino ang may gawa nito? Sino pa ba? Sagot ni Lena, ang boses ay pagod na. Maghapon nilang inayos ang gulo, ngunit ang pinsala ay hindi lang sa kanyang paninda. Ang lason ay kumalat na. Hindi pa doon natapos si Victoria. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa media. Ipinakalat niya ang isang binaluktot na kwento. Si Helena Reyes, isang desperadang gold digger mula sa probinsya na ginagamit ang kanyang awa effect para akitin si Xavier Santillan, ang golden heir na mayroon ng long-time girlfriend sa syudad. Ang tsismis ay mabilis na kumalat. Maging ang mga dati niyang suki ay nagsimula ng umiwas sa kanya. Grabe naman pala ang babaeng yan. Mukhang anghel, pero ahas pala. Kawawa naman si Sir Xavi na loko ng isang probinsyana. Araw-araw, nararamdaman ni Lena ang bigat ng mga mapanghusgang mata. Ang kanyang munting kanto na dati kanyang paraiso ay naging kanyang personal na korte. Huwag mo silang pansinin, laging sabi ni Xavi. Ang mahalaga ay ang alam nating totoo. Pero hanggang kailan, Xavi? Tanong ni Lena. Hanggang kailan tayo lalaban sa mga multong hindi natin nakikita? Ang huling dagok ni Victoria ang pinakamasakit at pinakamatindi sa lahat. Nalaman niyang may malaking utang ang pamilya ni Lena sa isang kooperatiba sa kanilang bayan. Isang utang na ginamit nila noon para muling itayo ang kanilang nasirang bukid pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Isang utang na unti-unti na nilang binabayaran. Palihim, pinuntahan ni Victoria ang kooperatiba. Binayaran niya ng buo ang utang. At kasabay noon, binili niya ang promissory note. Siya na ngayon ang bagong pinagkakautangan ng mga Reyes. Isang hapon, habang pilit na ibinabangon ni Lena ang kanyang nasirang negosyo, isang opisyal na sasakyan ang huminto. Bumaba ang isang sheriff, may dalang isang opisyal na dokumento, isang notice of foreclosure. Ano to? Sigaw ni Lena. Malapit na naming mabayaran ang utang na yan. Ayon po sa aming record, ma'am, sabi ng sheriff, ang utang ninyo ay binili na po ng isang pribadong individual. At dahil hindi ninyo ito nabayaran sa takdang oras, ayon sa orihinal na kasunduan, gusto na po niyang kunin ang kolateral. Ang kolateral, ang kanilang bahay at lupa. Sino? Sino ang bumili ng utang namin? Miss Victoria Consunji. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Lena, ang kanyang negosyo, ang kanyang pangalan, at ngayon, ang kanilang tahanan, ang lupang minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Lahat ay mawawala na. Napaluhod si Lena sa gitna ng kalsada sa harap ng kanyang wasak na kariton. Wala nang natira. Talo na siya. Lumapit si Xavi, niyakap siya. Hindi, bulong ni Xavi, ang boses ay puno ng isang bagong nakakatakot na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Ang pagkatalo ni Lena ay parang isang apoy na sumunog sa natitirang pasensya ni Xavi. Nakaupo sila sa loob ng maliit na bahay ni Lena. Ang notice of foreclosure ay nakalatag sa mesa na parang isang hatol ng kamatayan. May pera ako, Lena, sabi ni Xavi. Kaya kong bayaran yan, doble, triple pa. Ngunit umiling si Lena, ang mga mata ay puno ng isang pagod na pride. Hindi, Xavi. Kapag ginawa mo yan, magiging totoo ang lahat ng sinasabi nila. Na isa lang akong gold digger, na pera mo lang ang habol ko.
Pero Lena, hindi, sabi niya. Kung aalis kami dito, aalis kami ng may dignidad. Alam ni Xavi na walang saysay ang pakikipagtalo, ngunit hindi rin siya papayag na matalo ng ganito. Nang gabing iyon, habang nag-iimpake na sina Lena at ang kanyang pamilya, nagkulong si Xavi sa kanyang silid sa rest house. Kailangan niyang mag-isip. Paano niya lalabanan si Victoria nang hindi ginagamit ang pera? Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang tanging nagpapakalma sa kanya, ang blog ni Sweet Anon. Nagsimula siyang magbasa, mga lumang post, mga kwento tungkol sa pag-asa, sa pagbangon. At habang nagbabasa siya, isang bagay ang nahagip ng kanyang mga mata. Isang paulit-ulit na tema sa mga sulat ni Sweet Anon. Ang pangarap nitong magkaroon ng sarili niyang bakery, isang maliit na lugar na tatawaging Helena's Haven. Helena. Ang pangalan ni Lena, isang kakaibang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang napaka-imposible. Ngunit, paano kung sinimulan niyang ikonekta ang mga tuldok, ang galing ni Lena sa pagluluto, ang hilig nito sa mga matatamis. Ang paraan nito ng pagsulat sa mga note na iniiwan nito para sa kanya, puno ng puso, puno ng emosyon, katulad ng estilo ni Sweet Anon. Hindi pwede, bulong niya sa sarili, pero kailangan niyang makasiguro. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang si Xavier Santillan, isang tawag lang sa isang kaibigan sa telco. Kailangan kong malaman kung saan nanggagaling ang mga post ng blog na ito, sabi niya. Ang eksaktong lokasyon. Makalipas ang isang oras, dumating ang sagot. Isang address. Ang address ng isang maliit na internet cafe sa bayan kung saan nakatira si Lena. Ang nag-iisang internet cafe sa lugar na iyon. Napatanga si Xavi, siya, si Lena. Ang babaeng nagbibigay sa kanya ng lakas sa gabi ay ang siya ring babaeng nagbibigay sa kanya ng lakas sa umaga. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng laban para sa isang babae. Ito ay isang laban para sa isang kaluluwang matagal na niyang kasama nang hindi niya nalalaman. At alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Kinabukasan, isang malaking event ang gaganapin sa siyudad. Ang taunang Gawad Panlasa Awards, ang pinakamalaking parangal para sa mga food blogger at manunulat. At sa taong ito, ang keynote speaker ay si Sweet Anon, na sa wakas pagkatapos ng maraming taon ay magpapakita na sa publiko. Ano to? Tanong ni Lena, ipinapakita kay Xavi ang isang imbitasyon na biglang dumating para sa kanya. Bakit ako iniimbitahan dito? Baka isa ka sa mga nanalo ng raffle? Pagsisinungaling ni Xavi. Pumunta ka na para malibang ka man lang. Nang gabing iyon, sa isang magarbong ballroom, nakaupo si Lena sa isang mesa sa likod. Naroon ang lahat ng sikat na personalidad sa mundo ng pagkain. At sa entablado, ang host ay nagsasalita. At ngayon, sabi ng host, ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Para ibigay ang kanyang keynote speech, ang babaeng nasa likod ng pinakasikat na food blog sa bansa. Ladies and gentlemen, please welcome Sweet Anon. Nagpalakpakan ang lahat, ngunit walang umakyat sa entablado. Sweet Anon, ulit ng host. Miss Helena Reyes, ang buong ballroom ay napatingin sa direksyon ni Lena. Ang spotlight ay biglang tumutok sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang tumakbo. Ngunit mula sa gilid ng entablado, lumabas si Xavi. Lumapit ito sa kanya. Anong ginawa mo? Bulong ni Lena. Ipinakilala ko lang sa mundo kung sino ka talaga, sagot ni Xavi.
Isang reyna, inilahad nito ang kanyang kamay. Halika, sabi niya, oras na para marinig nila ang kwento mo. Ang spotlight ay parang isang mainit at nakakasilaw na araw na nakatutok kay Lena. Ang bulungan ng daan-daang tao sa ballroom ay parang isang malakas na ugong. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, ngunit ang kamay ni Xavi na nakahawak sa kanya ay matatag. Isang angkla sa gitna ng isang biglaang unos. Kaya mo yan, bulong nito. Huminga ng malalim si Lena. Tumingin siya sa mga muka ng mga taong nakatingin sa kanya at sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Determinasyon. Dahan-dahan tumayo siya at sa tulong ni Xavi, umakyat siya sa entablado. Magandang gabi po. Simula niya ang boses ay nanginginig sa simula. Ako po, ako po si Sweet Anon. At nagsimula siyang magkwento. Hindi niya binasa ang isang inihandang speech. Ikinuwento niya ang kanyang buhay. Ang kwento ng isang simpleng babae na may isang simpleng pangarap. Ang kwento ng kanyang ina. Ang kwento ng kanilang kariton. Ang kwento ng pagbangon mula sa hirap. Ang kanyang mga salita ay simple lang, ngunit puno ng katotohanan, puno ng puso. Nang matapos siya, isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang palakpak na sinundan ng isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay umalingaw-ngaw na sa palakpakan. Sa isang sulok nakatayo si Victoria, hindi makapaniwala. Ang babaeng akala niya ay durog na, ay ngayon ay nakatayo sa entablado, hinahangaan ng lahat. Pagkatapos ng event, pinagkaguluhan si Lena ng media, ng mga sikat na chef, ng mga investor, ngunit ang tanging taong hinanap niya ay si Xavi. Bakit mo ginawa yun? Tanong niya. Dahil kailangang malaman ng mundo kung gaano ka kagaling. Sagot ni Xavi. Pero ang bahay namin, ang lupa. Huwag munang alalahanin yun, sabi ni Xavi. Ngunit kinabukasan, isang mas malaking sorpresa ang dumating. Habang nag-aayos si Lena ng kanyang mga gamit, handa nang umalis sa kanilang bahay, isang grupo ng mga tao ang dumating, si Victoria at ang mga sheriff. Ano to? Tanong ni Lena. Ang bayad, sabi ni Victoria, may isang ngiting matagumpay. Nakalimutan mo na ba, ang utang ninyo, akin na ang lupang ito. Hindi pa tapos ang araw, sabi ni Lena. Wala ka nang magagawa, sabi ni Victoria. Biglang isa pang kotse ang dumating, si Xavi. Nagkakamali ka, Victoria, sabi ni Xavi. Bakit? Babayaran mo ang utang niya? Tawa ni Victoria. Kahit kaya mo, huli na ang lahat. Akin na ang titulo. Hindi ko babayaran ang utang niya, sabi ni Xavi, dahil wala na siyang utang. Naguluhan si Victoria. Ang utang ng pamilya Reyes, paliwanag ni Xavi, ay matagal ng bayad. Sa katunayan, sobra pa nga ang binayad nila. Inilabas niya ang isang folder. Sa loob, mga dokumento. Ayon sa investigasyon ko, sabi ni Xavi, ang kooperatiba na pinagkakautangan nila ay gumagamit pala ng isang predatory lending scheme. Ang interes na ipinapatong nila ay labag sa batas. At ang kumpanya sa likod ng kooperatibang iyon ay pag-aari mo, Victoria. Nawala ang ngiti sa mukha ni Victoria. Hindi lang yan, sabi ni Xavi. Ang parehong kumpanya ay may utang din pala, isang napakalaking utang, sa isang bangko at ang bangkong iyon ay pag-aari ng pamilya ko. Tumingin siya kay Victoria. Kaya, Victoria, may dalawa kang pagpipilian. Ibabalik mo ang titulo sa kanila. O
Sisingilin ko ang lahat ng utang mo, ngayon din. Sa wakas, ang ahas ay wala nang matakbuhan. Ang pagkatalo ni Victoria ay mabilis at walang ingay. Sa isang iglap, ang babaeng akala niya ay reyna ng mundo ay naging isang basang sisiw. Isinuko niya ang titulo. At pagkatapos, nawala na siya na parang bula. Ang tagumpay ay matamis. Ngunit pagkatapos ng lahat ng gulo, pagkatapos ng lahat ng selebrasyon, isang katahimikan ang muli na namang bumalot sa pagitan ni Lena at Xavi. Tapos na, sabi ni Lena isang gabi, nakaupo sila sa beranda ng bahay ng mga Reyes, ligtas na ulit. Utang ko sa iyo ang lahat ng ito, Xavi. Wala kang utang sa akin, sagot ni Xavi. Meron, sabi ni Lena. At iyon mismo ang problema. Kumunot ang noo ni Xavi. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Lena. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Xavi, tingnan mo tayo. Ikaw, si Xavier Santillan, ang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking imperyo sa bansa. At ako, isa lang akong simpleng tindera ng saging. Hindi yan totoo. Totoo yun, Xavi, sabi ni Lena. Maaaring isa na akong sikat na sweet anon. Pero sa huli, pag-uwi ko, ako pa rin si Lena Reyes, ang babaeng laging may utang na loob sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay ng ganyan, pag-amin niya. Hindi ko kayang maging isang prinsesa na laging naghihintay na iligtas ng kanyang prinsipe. Dahil hindi ako ganyan. Ang pangarap ko ay ang tumayo sa sarili kong mga paa. Ginagawa naman natin yun ng magkasama, di ba? Magkasama? Umiling si Lena. Hindi tayo pwedeng maging magkasama, Xavi. Hindi habang ganito. Hindi habang ang anino mo ay napakalaki at ang anino ko ay napakaliit. Ang mga salita ay tumama kay Xavi. Naintindihan niya. Ang parehong pride na hinangaan niya kay Lena ay ang siya na ring naglalayo sa kanila. Kailangan kong hanapin ang sarili ko, Xavi, sabi ni Lena, umiiyak na. Ang sarili ko na walang utang na loob, kanino man. Ang sarili ko na karapat-dapat sa'yo, hindi dahil iniligtas mo ako, kundi dahil pantay na tayo. Kung ganoon, sabi ni Xavi, ang boses ay puno ng sakit. Iiwan mo ako? Hindi, sagot ni Lena. Binibigyan lang kita ng dahilan para hintayin ako. Kinuha niya ang kanyang bag na inihanda na niya kanina pa. Sa loob, ang kanyang mga naipon, ang kanyang pangarap. Saan ka pupunta? Sa isang lugar kung saan kaya kong itayo ang sarili kong pangalan, sabi niya. Sa Maynila. Hinalikan niya si Xavi sa pisngi, isang halik ng pamamaalam. Maghihintay ako, bulong ni Xavi. Alam ko, sagot ni Lena at naglakad na siya palayo, dala-dala ang isang basag na puso, ngunit may isang buong-buong pangarap. Ang pag-alis ni Lena ay nag-iwan ng isang malaking puwang, hindi lang sa probinsya, kundi pati na rin sa puso ni Xavi. Sinubukan niyang mag-focus sa trabaho. Sinubukan niyang bumalik sa dati. Ngunit ang lahat ay walang kulay. Araw-araw, binabasa niya ang blog ni Sweet Anon. Ngunit wala nang bagong post. Ang dating pinagmumulan niya ng kapayapaan ay naging isang paalala lang ng kanyang pangungulila. Isang araw, kinausap siya ng kanyang ina, si Doña Elvira. Anak, sabi nito, hindi habang buhay pwede kang maging ganito. Kung mahal mo talaga siya, habulin mo. Paano Tanong ni Xavi. Gusto niyang hanapin ang sarili niya. Gusto niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kung ganoon, sabi ng kanyang ina, tulungan mo siyang gawin yun sa paraang hindi niya malalaman. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng isang ideyang mapanganib, isang sugal.
Samantala sa Maynila, si Lena ay nahihirapan. Ang syudad ay isang malaking gubat. Ang pangarap niyang magtayo ng sarili niyang bakery ay mas mahirap pala kaysa sa kanyang inaakala. Ang pera niya ay unti-unti nang nauubos. Ngunit hindi siya sumuko. Isang araw nakakita siya ng isang anunsyo. Isang malaking food corporation ang naghahanap ng mga bagong innovative food concepts. Ang premyo, isang malaking halaga ng pera at isang partnership contract. Ito na ang kanyang pagkakataon. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas. Gumawa siya ng isang business plan na perpekto at lumikha siya ng mga recipe na galing sa kanyang puso. Dumating ang araw ng presentasyon. Kinakabahan, pumasok siya sa malaking gusali. Ngunit pagdating niya, isang sorpresa ang bumungad sa kanya. Ang kumpanyang nag-oorganisa ng kompetisyon ay ang Santillan Corporation. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang umalis. Ngunit huli na, tinawag na ang pangalan niya. Nanginginig, humarap siya sa board of directors. At sa dulo ng mesa, nakaupo ang chairman, si Don Alberto Santillan, ang ama ni Xavi. Sa likod nito nakatayo si Xavi, napatanga si Lena, isang bitag. Ngunit nang magsalita si Xavi, hindi ito ang inaasahan niya. Bago magsimula si Miss Reyes, sabi ni Xavi sa board, mayroon po akong isang anunsyo. Tumingin ito sa kanyang ama. Itay, mga Ginoo, simula sa araw na ito, hindi na po ako ang CEO ng Santillan Corporation. Nagulat ang lahat. Dahil naniniwala po ako, pagpapatuloy ni Xavi, na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa posisyon at may mga taong mas mahalaga kaysa sa negosyo. Tumingin siya kay Lena. Ang babaeng nasa harap ninyo, sabi niya, ay si Helena Reyes, ang pinakamatapang na babaeng kilala ko at ang vlogger na kilala ninyong lahat bilang si Sweet Anon. Isang malakas na bulungan. Ngayon, sabi ni Xavi, handa na siyang ipakita sa inyo kung gaano siya kagaling. Hindi bilang girlfriend ko, kundi bilang siya. At umupo na ito, iniwan ang entablado para kay Lena. Ang pag-amin ni Xavi ay nag-iwan ng isang alon ng pagkabigla sa buong boardroom. Ngunit para kay Lena, ito ay parang isang malakas na hangin na nagtulak sa kanya pasulong. Ang takot, ang duda, biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang tiwala ni Xavi sa kanya. Huminga siya ng malalim at nagsimula siyang magsalita. Hindi na siya ang tindera ng saging na kinakabahan. Hindi na rin siya ang vlogger na nagtatago sa likod ng isang pangalan. Ang nagsasalita ngayon ay si Helena Reyes, isang babaeng may pangarap, isang babaeng may puso. Ipinresenta niya ang kanyang konsepto, ang Helena's Haven. Isang bakery na hindi lang nagbebenta ng tinapay, kundi nagbebenta ng mga kwento. Ang bawat recipe ay may kwento mula sa kanyang nakaraan, ang turon ni nanay, ang banana kue ng pag-asa. Ang kanyang presentasyon ay hindi puno ng mga numero. Puno ito ng emosyon. Nang matapos siya, isang katahimikan ang bumalot sa silid. Si Don Alberto Santillan ang unang bumasag dito. Salamat, Miss Reyes, sabi ng matanda. Tatawagan ka na lang namin. Paglabas ni Lena, sinalubong siya ni Xavi. Ang galing mo, sabi nito. Salamat, sagot ni Lena. Sa lahat. Anuman ang mangyari, sabi ni Xavi, panalo ka na sa akin. Ngunit sa loob ng boardroom, isang digmaan ang nagaganap. Isang magandang kwento, sabi ng isang board member. Pero negosyo ito, kailangan natin ng tubo. At sino siya? Isang babaeng walang karanasan. Si Don Alberto ay tahimik lang, nakikinig.
Biglang bumukas ang pinto, pumasok si Victoria. "Tito," sabi nito, "narinig ko ang nangyari. Huwag kayong mag-alala, kakausapin ko si Xavi. Ibabalik ko siya sa tamang landas." Ngumiti si Don Alberto. "Salamat Victoria, pero hindi na kailangan." Tumingin ito sa board. "Mga Ginoo," sabi ng matanda, "sa buong buhay ko, ang itinuro ko sa aking anak ay kung paano magpalago ng pera. Ngunit ngayon, tinuruan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga. Ang pagpili sa puso," sabi nito. "Ang desisyon ay pinal. Ang Santillan Corporation ay buong pusong susuporta sa proyekto ni Miss Helena Reyes." Nang gabing iyon, sa kanilang lumang tagpuan sa Burol, pinanood ni Lena at Xavi ang mga ilaw ng syudad. "Ano na ngayon?" tanong ni Lena. "Ngayon?" sabi ni Xavi. "Ngayon, sisimulan na nating isulat ang sarili nating kwento." Hinawakan niya ang kamay ni Lena. "Pero bago yan," sabi niya, lumuhod ito. "Helena Reyes, ang aking sweet anon, ang aking inspirasyon, papakasalan mo ba ako?" Ang oo ni Lena ay isang pangakong binitiwan sa ilalim ng mga bituin. Ngunit bago ang kanilang happily ever after, may isa pa silang kailangang harapin, ang pamilya. Kinabukasan, magkahawak kamay, nagpunta sila sa probinsya. Humarap sila sa mga magulang ni Lena. "Itay, inay," sabi ni Lena. "Si Xavi po, ang lalaking mahal ko." Tinitigan ni Mang Tonyo si Xavi mula ulo hanggang paa. "Isang Santillan," sabi nito. "Opo," sagot ni Xavi. "Ngunit nandito po ako hindi bilang isang Santillan. Nandito po ako bilang isang lalaking humihingi ng basbas para pakasalan ang inyong anak." Nagkaroon ng isang mahabang pag-uusap. Ikinuwento ni Lena at Xavi ang lahat. Ang nakaraan, ang mga kasinungalingan, at ang katotohanan. Sa huli, si Aling Flora ang unang nagsalita. "Ang kaligayahan ng anak ko," sabi nito, "ang siyang pinakamahalaga sa lahat." Tumingin ito kay Mang Tonyo at dahan-dahan tumango ang matanda. Ang huli nilang hinarap ay ang pamilya Santillan. Sa isang formal na hapunan, ipinakilala ni Chubby si Lena hindi bilang isang proyekto, kundi bilang kanyang mapapangasawa. Si Don Alberto, na ngayon ay may bagong respeto sa kanyang anak, ang unang tumanggap. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay si Doña Elvira. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan ng matanda si Lena. "Hija," sabi nito, "patawarin mo ako. Naging makasarili ako. Ang tanging nakita ko lang ay ang aming pangalan." Inabot nito ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang lumang litrato, ang litrato ng yumaong kapatid ni Don Alberto, ang tiyahin ni Xavi. At sa tabi nito, ang ama ni Lena. Sila ay nakangiti. Ang pag-ibig nila, sabi ni Doña Elvira, ay naging isang trahedya. Huwag ninyong hayaang mangyari iyon sa inyo. Ang pagpapatawad. Sa wakas, ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Ang kasal ay ginanap hindi sa isang magarbong simbahan o sa isang ingrandeng ballroom. Ginanap ito sa isang simpleng hardin, sa gitna ng dalawang mundo, sa pagitan ng syudad at ng probinsya. Ang mga bisita ay ang dalawang pamilya na ngayon ay masaya nang nag-uusap sa iisang mesa. Sinong mag-aakala, sabi ni Don Alberto kay Mang Tonyo, na ang isang ninakaw na manok ay magbubunga ng ganito? Nagtawanan ang dalawang ama. Habang naglalakad si Lina sa ayil, ang tanging nakikita lang niya ay si Javi na naghihintay sa kanya. Ang kanilang mga panata ay simple lang, puno ng mga pangako. Makalipas ang ilang taon, ang Helena's Haven ay naging isang matagumpay na chain ng mga bakery.
Naging simbolo ito ng pag-asa para sa mga maliliit na negosyante dahil ang lahat ng kanilang sangkap ay galing sa mga lokal na magsasaka. Isang hapon, sa kanilang bahay na nasa pagitan din ng syudad at probinsya, abala si Lena sa paggawa ng isang maliit na cake. "Mommy, can I help?" Tanong ng isang maliit na boses. Ang kanilang 4 na taong gulang na anak na si Arlen. "Siyempre naman, anak," sagot ni Lena. Dumating si Chavi mula sa trabaho, pagod, ngunit nawala ang lahat ng iyon nang makita ang kanyang mag-ina. "Para saan yan?" tanong niya. "Para sa selebrasyon," sabi ni Lena. "Anong selebrasyon?" Ngumiti si Lena at hinawakan ang kanyang tiyan. "Magiging kuya ka na, Arlen." Niyakap ni Xavi ang kanyang pamilya, ang kanyang mundo. Tumingin siya sa labas ng bintana, ang syudad sa isang tabi, ang bukirin sa kabilang tabi. Dati, akala niya kailangan niyang pumili. Ngunit ngayon, naintindihan na niya, hindi mo kailangang talikuran ang isang mundo para sa isa pa. Dahil ang tunay na tahanan ay wala sa lugar. Ito ay nasa mga taong mahal mo.